Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Walang naitalang kaguluhan kaugnay ng barangay at SK election sa pagtatapos ng botohan sa Kalakhang, Maynila, ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Sa paglilibot ni NCRPO Acting Director Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr., kasama si Department of Interior and Local Government Secretary Ben-Hur Abalos sa ilang lugar sa Maynila, iniulat nitong naging maayos at mapayapa ang paghahatid ng eleksyon para Fernalia at pagbubukas ng mga presinto sa rehiyon. Sinigundahan naman ito ng Legal Network for Truthful Elections o LENTE, Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, at ng National Movement for Free Elections o NAMFREL na nagsabing generally peaceful ang halalan. Magpapatuloy ang presensya ng libo-libong pulisya sa mga voting center ngayong gabi at mahigpit na ipatutupad ang post-election related security measures. Samantala, nagpapatuloy ang manual na pagtatali ng boto sa BSKE sa mga presinto sa bansa matapos opisyal na magsara ang botohan kaninang alas 3 ng hapon. Ilang presinto na rin ang inaasahang makapagpoproklama ng mga nagwaging kandidato ngayong gabi. Umaasa naman si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na mas mapapahaba pa ang voting hours sa susunod na BSKE. Ayon kay Garcia, sana ay mabago ang batas na sa halip na hanggang alas 3 lamang ang botohan, ay maging alas 5 man lang ito para makapagsilbi sa mas marami pang botante. Base sa monitoring ng COMELEC, nasa 70 to 75% ang naging voter turnout ngayong eleksyon. Bukod pa rito, nananawagan din si Garcia na magkaroon ng isang batas na magbibigay daan para sa mas madaling pagboto na pabor sa mga senior citizens, persons with disabilities, at heavily pregnant women. Bagamat 8,000 pulis ang nakatalaga ngayong araw para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, sumiklab pa rin ang ilang kaguluhan sa ilang polling center sa rehiyon. Sa Lanao del Sur, isang asawa ng incumbent barangay chairman sa barangay Poktan sa bayan ng Butig ang nasawi matapos pagbabarili ng kapatid nitong si Jamael na kalaban niya sa posisyon sa pagkakapitaan. Kinilala ang biktima na si Madid Bao na dati ring barangay chairman ng lugar. Isa ang nasabing barangay sa mga nasa listahan ng COMELEC na nasa ilalim ng red category. Sa Sagonsogan Area 2 sa Marawi City, ilang putukan ang narinig sa lugar matapos magkaalitan ng mga supporter ng dalawang partido. Wala pang naiulat kung mayroong namatay o nasugatan sa insidente, ngunit sa isang bidyong kuha ng isang residente, makikitang bitbit ang isang tao ng mga kalalakihan habang nilalayo sa gulo. Samantala, isang riot naman ang sumiklab sa isang polling center sa Nunungan sa Lanao del Norte kaninang umaga. Lumalabas ng mga supporter ng magkabilang partido ang nagkainitan kung saan nauwi sa suntukan at rambulan na pinagitnaan ng mga sundalo at ng pulis. Kabilang ang Nunungan sa mga bayang idineklarang areas of special concern sa probinsya. Magkakaroon ng paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas October 31. Tataas ng 45 centavos bawat litro ang gasolina, habang ang diesel naman ay bababa ng 1 peso and 25 centavos per liter. Samantalang ang kerosene naman ay bababa rin ng 1 peso and 20 centavos bawat litro. Ang Sea Oil at Shell ay magpapatupad ng adjustments alas 6 ng umaga. Ito na ang ikalawang sunod na linggo na may taas presyo ang gasolina. Noong isang linggo, ang presyo ay tumaas ng 95 centavos per liter sa gasoline, 1 peso and 30 centavos per liter sa diesel, at 1 peso and 25 centavos naman per liter sa kerosene. Para sa Kidlat News Update, Renzel Lenon, nag-uulat. At inyo pong natunghaya ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.